Hello everyone, welcome to our channel. So it's a Wednesday. It's finally my day off. So after 7 days of straight working, it's my day off. Kahit one day lang, i-enjoy pa rin natin. So happy pa rin tayo. So the temperature here is 33 degrees Fahrenheit and 3 degrees Celsius. So, hindi na gaanong maginaw, pero maginaw pa din. And first order of business for my day off. Oh no, second order na pala. Kasi nagluto na ako ng breakfast namin kasi yung anak namin may pasok ngayon. But my wife is on her day off also, so kami dalawang may day off ngayon. And we don't know yet what our activities for today is, but we'll figure it out later. Second order of business, punta ako ng locally run and owned donut shop dito sa Mississippi. And they open at 5:30 a.m. So medyo, ngayon it's, let's see what time it is. It's 6:50 a.m. So medyo mainit pa ang mga donuts ngayon. Kung nasa Pilipinas tayo, mga bakery na mainit, mga pandesal, yun, namimiss ko yung pandesal. Mainit mga umaga. Dito, walang pandesal kasi dito, walang mga bakery gaano. So, yung donut shop na lang, 5:30 a.m. niya, nga sila mag-open. So, I will see you there. Alright, magdadrive muna ako. So, nandito na tayo. So, pasok muna ako sa loob. Good morning. Okay, may I have it? Yeah, I'll have the... So, the donut holes, it's $1.99 per dozen? Yes. Can I have 1 dozen, please? Anything, sir? Yeah, I'll have 6 pieces of glazed also. Anything else? I think that's it for today. All right. Can you sign for me? Sure. All right, thank you. You too.
So yun, nakabili na ako ng donuts para sa anak ko at saka para sa amin ng misis ko. For our breakfast, and siguro magbabaon din ang anak ko nito. Kasi yung ano tawag nito, yung maliit na donut, yung nandun pa kami sa Vancouver, sa Canada. Paborito ng anak ko yung Timbits ng Tim Hortons, maliliit na circle na donut. So paborito niya yun. And dito, yung maliliit na donuts ang binili ko. So, yun. And I will drive back home mga 5 to 10 minutes siguro drive. So, yun. So, tikman natin yung donut. Freshly baked donut. Napaka soft. Hindi dry. Fluffy, hindi dry. So good. Yeah. Kaya pala, excuse me, kaya pala sikat tong donut ito kasi ang sarap. Hindi ganong matamis kasi yung dito sa US po, yung mga sweets nila, sweet talaga. Napakatamis. Kaya hindi ako ganong kumakain ng mga sweets dito kasi ang tamis-tamis. So ito, hindi ganong matamis. Tingin ko mas masarap to kaysa sa Krispy Kreme. Masarap. Bus agad. Yung donut shop na yun, malapit lang sa pinagtatrabahoan ko. Kaya ako nalaman yun kasi yung mga dating kasama ko nagdadala ng donut na yun. Pinamimigay doon sa break room namin. So, yun. Yeah. Sabi nila, pinakamasarap daw yun pag umaga kasi bagong baked, freshly baked. So, sarap. Sarap. Okay, we're on our way to drop our son to his school. Yung misis ko hindi makapagsalita ngayon kasi masakit ang ipin. So, ako lang muna magbablog. Anyway, so dito, i-drop mo sa front ng school, tapos may magbubukas ng door ng sasakyan. Good morning, Mr. Rob. Morning. Good morning, Mr. Kip. Yeah, Yes, we're ma'am. off today. We're off today. Come on. You got it. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Bye. Nandito kami sa Walmart ngayon kasi bumili kami nito para sa ipin ng sawa ko. Then bibili lang kami ng kung anong mabibili ng lulutuin ko ngayon. Kaya it's my turn to cook. Kaya nandito na kami sa bahay. So I finished preparing our lunch na. So ito yun.
Kinilaw. So, ano yan lang ga? Kinilaw. So, kinilaw yan. Nakakita kami sa Walmart ng ahi tuna. $8, dalawang slice. So, yan. Ginawa kong kinilaw. Linagyan ko ng coconut milk, suka, tapos yung Mumbai, sibuyas, ginger, sili, timplahan. Tapos, ito naman, ano to lang ga? Tilapia. So, dalawang pirasong tilapia. Cost us $4. So, $12 lahat to. Tsaka yung drink. So, mga $14 din. Yung lunch namin. Katapos namin mag-lunch, I think we're going somewhere. So, just another Hindi day. na pala masakit ngipin ko kasi nilagyan ko ng topical na gamot. Kasi yung dental appointment, April pa. So, titiisin ko itong masakit na ngipin. Tanggal. Pero, I'm okay. Okay, so wala nang sakit ngipin, so kakain na siya ngayon. At saka nagsasalita na. Okay, we'll have our lunch first and we'll see you later. So, tapos na kaming mag-lunch. And we got out of the house. Mag-drive through muna ng Starbucks ng asawa ko, ng misis ko. Hello, welcome to Starbucks. May I have a name? Allison? Allison. Yes, ma'am. Okay, what can I get for you? Can I have the caramel ribbon crunch grande, please? Grande? Anything else? Can you add a shot of espresso? Yes, ma'am. What else for you? That would be all. Okay, so it's going to be $8.18. Alright, thank you. You're welcome. Thank you. You too. So yun, where to next? So yung misis ko, nandun sa store ng mga makeup. Ayokong pumasok dun. So, dito sa US, may culture sila dito na yung iba, pag 18 years old, adult ka na, hindi naman lahat siguro, you're out of the house of your parents. And then, yung college education mo, ikaw ang bahala, ikaw ang gagasto, you will support yourself. So may mga kasama ko ngayon na ganun ang ginawa, sila ang nag-support sa sarili nila para makapunta ng college. So yung iba associate muna, meaning yung associate, like sa amin, example sa amin, medical laboratory scientist, MLS. So, unang kukulin muna nila yung MLT, Medical Laboratory Technician. So, 2 years yun na course. And then, pwede ka na makatrabaho nun afterwards. So, while nagtatrabaho sila, after MLT, nagtatrabaho sila, while nagtatrabaho, they will support themselves to college, na part-time sa college. And then, so, yung mga iba, nakakuha ng bachelors, mga puti dito, or mga Americans, puti or itim. Nakakuha ng bachelors, mga matatanda na. Hindi gaya na sa atin na 20 years old, bachelors ka na. Or 19 years old, 21 years old, you get your bachelors. Kasi nga, iwan ko kung sa ibang school, kasi walang part-time, meron bang part-time na schooling ng college? Iwan ko kung meron. Pero yeah. So and then tayong mga Pinoy, napakaswerte natin kasi sinusuportahan tayo ng mga parents natin from the start of schooling until we graduate from college. Iba pa nga may mga asawa na, may mga sariling pamilya na, sinusuportahan pa rin ng parents natin sa Pilipinas. So napakaswerte natin na mga Pinoy na ganyan ang kultura natin sa Pilipinas, na pagkatapos natin graduate ng bachelors natin, ng degree natin, pagtrabaho natin, wala na tayong iniisip for the most of us, kundi sarili natin. Kasi may iba naman na sinusuportahan yung kapatid, yung parents. So, pero wala tayong binabayaran educational loan, tawag nito, college fund na loan. Kasi mga tao dito
mga estudyante dito, naglo-loan sila under their names. So pag binabayaran nila yon sa government, binabayaran nila yun konti-konti. So after college, kahit may pamilya na sila, nagbabayad pa rin ng college loan. So yan, napakaswerte natin na hindi tayo nagbabayad ng college loan. So may iba namang mga Pinoy na may narinig kami na they adopted that culture na dito na ang mga anak nila na ang pinapapagastuhin para sa college nila. Although we're not judging you po, I'm sure you have the reasons for doing it, for adopting that culture. Pero sa amin naman, ng asawa ko, nag-uusap kami, we will stick to our culture na yung parents mag-support ng children nila until makakuha ng degree. So yun ang gusto namin kasi ang pag-iisip namin, we thought na our parents supported us, like ang misis ko, parents niya, yung grandparents niya, at saka yung tita niya, nag-support sa kanila. And then sa akin naman, yung older brother ko has a degree in nursing. Ang nag-support ang parents namin, tapos tumulong din ang sister ng father ko. Pero yung sa akin at saka yung younger sibling ko, yung younger sister ko, yung parents ko talaga ang nag-support sa amin until sa pag-graduate ko ng medical school. So medical school is really expensive and they sacrificed a lot for me. So that's why ngayon medyo yun ang kinagigilty ko, na hindi ko sila maalagaan despite me being a doctor. Wala ako sa Pilipinas. So yun, and we are really thankful na our parents supported us. So we would like to extend it to our son, na we will support him until makakuha siya ng degree. Kaya nga kami pumunta dito para sa half para sa kanya, then para sa amin din. So yun, paglipat namin, we will, kasi may college fund dito, and you have to put in, I think every month, I'm not sure how much, pero paglipat namin ng state, yan ang una naming sikasuhin. Maglalagay kami monthly or yearly or anong ba para sa college fund niya, para naman hindi na siya mahirapan na kukuha ng degree niya, yung aatupagin na lang niya yung to finish his education. Pero hindi pa namin alam anong gusto ng bata to. Gusto niya ngayon mag film, computers, gagawa daw siya ng apps, pero I'm sure magbabago pa yan. So at least may fund na kami para sa kanya. So yun, napakaswerte natin ng mga Pinoy na may kultura tayong ganun, na sinusuportahan tayo ng mga parents natin. And ngayon, as much as possible, I'm trying to send some money back home, kahit konti, para naman to give back sa mga sacrifices ng parents natin. I'm happy na rin na nandun yung brother ko, na he decided not to migrate to another country. Sila, yung sister-in-law ko at yung brother ko, older brother, sila ang nag-aalaga sa parents namin. Elderly na kasi parents namin, sila nag-aalaga. Nagpapasalamat talaga ako sa kanila. And my older brother is not a practicing nurse there, although he is a licensed nurse sa Pilipinas, pero he has his own business na. So ang business niya, photography and videography, event photography and videography doon sa island namin. Medyo okay na din, awa ng Diyos, medyo okay na rin ang business nila. May mga clients na sila, madami-dami na din. So masasabi kong blessed talaga kami. We really have good parents. Was really supportive
of us siblings, yung parents ko, yung father at saka yung mother ko. They're perfect for us. And now we are trying to pattern how we raise our family to how they raise us, so how to support. Kaya kung ano ako ngayon na asawa at saka father, galing yun sa parents ko, especially sa father ko. Napaka-responsabling ama yung father ko. So yan, and I'm very thankful to God na siya yung binigay sa amin, and He sacrificed a lot for us. Yes, and I'm grateful for Him. So, kaya napakaswerte natin mga Pinoy. So yun, yun ang main content namin ngayon, na swerte tayo mga Pinoy na we have a close-knit family. We have a culture na yung mga anak sinusuportahan talaga ng mga parents. Nandito na kami sa bahay tatlo. So yun ang vlog namin ngayon. Thank you for watching. God bless you all and always stay safe.